Rise and shine, Pilipinas! Ay, happy Friday po mga Carspi! Sulitin natin ang ating last bonding day for the week. Kasama po ang ating mga bisita. Tutok lang po dahil marami po kaming baon para sa inyo ngayong umaga. Audrey, sino-sino bang makakasama natin this morning? Ayan, magandang umaga sa iyo, Dayan. At sa mga nakatutok sa atin sa television man o online, ngayong linggo po ay ang International Thyroid Awareness Week. Kaya yan po ang ating pag-uusapan. Alamin natin sa City Doc. Kasama si Doc Louie Gutierrez tukol dyan. Ayun mga ka-RSP, tuwing May 25 po ay ipinagdiriwang ang World Fiery Day. At yan po ay papatak bukas araw ng Sabado. Kaugnay po nito ay usapang thyroid po tayo this morning. Pero bago yan, let's all watch this. Ayon sa pinakauling datos, tinatayang nasa 1 bilyon at 600 milyong tao ang nanganganib na magkaroon ng sakit sa thyroid tulad ng goiter, hypothyroidism at thyroid cancer. Bukod dyan, ang thyroid cancer rin ang ikapito sa most common cancer sa bansa. Ang ngayong International Thyroid Awareness Week, pag-usapan natin ang kahalagahan ng thyroid sa ating katawan at kung gaano kahalaga ang tamang pag-aalaga nito upang mapanatili ang ating kalusugan. Alamin ang mga paraan para makaiwas sa mga sakit na may kinalaman sa thyroid. Dito lang sa Sinidoc. Bukas na nga po ang International Thyroid Day. Kaya naman po ngayon, Awareness Week po. Kaya ngayon ay makakapanayan po natin ngayong umaga si Dr. Louie Gutierrez, isang ENT Head and Neck Surgeon. Good morning po, Dr. Louie. Meiji po ito at kasama po natin si Fifi. Yes, good morning, Ms. Meiji and Fifi, no? At tama po yung sinabi nyo, nabanggit nyo na tomorrow will be yung World Thyroid Awareness Day. No? Ito ay naglalayon ito na ipaalam na sa ating publiko ang kahalagahan nitong mga sakit sa ating thyroid gland. Okay, Doc, before we proceed doon sa mga sakit, we wanna know, ano po ba ang thyroid at bakit ito mahalaga sa ating katawan? Oo, Prof. Piwi, ang thyroid gland ay makikita dito sa harapang bahagi ng ating leeg. No? Ito ay actually hugis butterfly, no? Paro-paro. Merong right lobe, left lobe, tsaka yung isthmus, yung gitna nito. Ito ay isang endocrine gland. No? At ito ay may kinalaman sa metabolismo ng ating katawan. No? Kapag metabolismo, may kinalaman ito sa puso, sa mga muscles, no? Sa ating brain, at lalo sa ating mga buto. Kaya maliban sa metabolismo, may kinalaman din ito sa growth and development ng ating buong katawan. Ngayon, ang mga thyroid disorders ay pumapangalawa, no, sa mga sakit sa katawan na may kinalaman sa endocrine gland. Ito ay pumapangalawa lamang sa diabetes. Makikita natin, no, maliit siyang organ pero ang daming pwedeng maapektuhan, no, overall mo. Doc, ano po ba yung mga karaniwang sakit sa thyroid? At ano po yung mga sintomas nito? Oo. Ang mga sakit sa thyroid ay yung tinatawag natin na hypothyroidism kapag mababa yung thyroid hormone. Ang mga sintomas nito, Meiji, ay yung weight gain, no? Nagkakaroon ng pagdagdag sa timbang, bumabagal ang galaw, parang walang drive. At yung kanyang buhok ay nagiging brittle, no? Kabaliktaran naman ito yung hyperthyroidism, no? Yung overproduction ng thyroid hormones. Ito naman yung mga nakikita nyo na masyadong galaw-gaw, no? Yung hindi mapakali. Kaya ito, sa mga tao ito ay mapayat, no? Maliban dito, yung mata nila minsan parang lumuluwa, no? At pumapaya sila kahit malakas sila kumain. Itong mga tao nito ay ayaw din sa mainit, gusto nila sa malamig na bahagi palagi. Maliban dito sa mga hormonal imbalance na to, no, hyper-hypo, pero din tayo paglaki ng thyroid gland. Ito na yung tinatawag ng bosyo. Yung bosyo o yung goiter, no? Ito ay maaaring diffuse kapag malaki yung kabuuan ng thyroid gland or nodular kapag may nakakapa kayong mga bukol-bukol dyan.
So, ito ay maaring benign o malignant. Kapag ito naman ay naging malignant, ito rin pinag-uusapan natin yung mga thyroid cancers. No? Meron tayong 4 na uri ng thyroid cancer, yung papillary, yung most common, sinusunod ito ng follicular, medullary, at yung pinakadelikado, yung anaplastic thyroid carcinoma. Alright, Doc, ano-ano ang mga pangunahing sanhi ng sakit sa thyroid? Alam mo, Prof, ito ay kadalasan, no? Yung pinaka-common, yung kakulangan sa iodine. Kasi itong iodine ay kinakailangan sa metabolismo ng mga hormones na minametabolize ng ating thyroid gland. Kapag ito ay kulang, nagkakaroon ng paglaki doon sa ating thyroid gland. Maliban dito, syempre, may mga nakuha tayong mga pasyente na talaga namang hereditary. Ibig sabihin ay namamana nila. Ibang risk factor for thyroid gland problems, yung autoimmune problems. Maaring ito ay nakuha sa mga medisina na hindi na monitor ng mga doctors at mga exposure to radiation. So yan ay mga ilan lamang sa maaring sanhi ng problema sa ating thyroid gland. Doc, nabanggit nyo rin po kanina yung hormonal imbalance at sa tingin ko po karamihan po ng mga kababaihan po nakakaranas nito. Ano po yung kaugnay yung sa thyroid and then yung sa hormonal imbalance naman po? Mostly yung mga kababaihan po, Doc. Oo. Kaya yan ang dahilan, Meiji, no? Bakit ang mga kababaihan ang mostly nagkakaroon ng mga thyroid problems, no? Kasi yun tungkol sa hormonal imbalance sa kanilang katawan. Tandaan natin, sabi nga natin kanina, ang thyroid ang responsible sa metabolismo nitong mga hormones na ito yung mga signals na pinapadala ng ating thyroid gland, ng brain, sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At kung kaya naapektuhan ito, hindi lamang yung bahagi sa leeg, kundi yung buong parte ng ating katawan. Alright, Doc, so ano pong dapat gawin para maiwasan to? Kasi chances are, there could also be complications Well, unang-una, syempre dapat aware ang ating mga kababayan tungkol sa sakit na ito. Kaya nga meron tayong ganitong klase ng dialogo kahit na sa himpapawid natin ginagawa upang kanilang maiwasan at maging aware sila doon sa mga sintomas na dapat nilang tutukan kapag may mga ganitong problema sa leeg, lalo na yung sa thyroid gland. Sila po ay dapat magpatingin sa ating mga doktor, lalo na kapag sila po ay may nakakapa o may mga sintomas na kaman. Maliban dito, syempre yung pagkain ng masustansyang pagkain, alam niyo na yan, yung mga green leafy vegetables, pero meron din tayong mga dapat iwasan, no? Yung mga tinatawag na goitrogens. Ito ay mga vegetables nga, pero maaari nitong lalong palalain yung thyroid problems nyo, like yung mga cabbages, cauliflowers, no? Yung mga ganyan, mga kale. So, kailangan na talagang aware ang ating mga kababayan tungkol dito. Maliban dyan, siyempre may mga diagnostiko naman tayo, mga ultrasound, kapag lumalaki yung thyroid gland, para malaman natin kung normal ba yung size ito o hindi. FNAB, ginagamit naman yung needle biopsy para malaman kung benign or malignant ang bukol sa ating leeg. Siyempre, yung mga CT scan, sobrang laki na yung thyroid gland. Alright, maraming salamat po Dr. Louie Gutierrez sa pagsagot sa aming mga katanungan po tungkol sa thyroid. Have a nice day po. Thank you, Doc. May iba naman tayo mga ka-RSP. Makiparty muna tayo at silipin natin ang mga ganap sa isang Music and Arts Festival na ginanap kamakailan lamang. Let's all watch this.